Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka ng mundo. Ito ang inyong lingkod Anton Olson. Bago po natin panoorin po ng video regarding po sa Chinese na nagbigay na ng persona ng grata sa Kalayaan Island Group, isang subscribe muna dyan at likes din mga kababayan ko. Sa mga hindi pa niya nakasubscribe niya sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Site. Ngayon, bumira na talaga ngayon yung bumira na ngayon talaga yung China. Nag-file na siya ng persona non grata sa mayor ng Kalayaan Group at mga opisyalis na 16. Kawawa naman ng kapwa ko, kasi kapwa ko Palawenyo. Bakit kaya nag-file? Rumisback yung mga ang Chinese. Rumisback yung Chinese embassy o ang China sa mga Kalayaan Group mayor na hindi sila pwedeng pumunta o magbakasyon man lang sa China, Hong Kong at Macau. Diba rumisback na sila? Kasi ang nangyari dyan, diba makikita mo, nagpahiwatig din si Tito Soto na mag-file ng persona non grata pati ang mga senador. O ngayon, nirisbakan sila ng China. Ito panoorin po natin yung nilalaman ng ahayag ng mga Chinese. Hindi na welcome sa China ang 16 na opisyal ng Bayan ng Kalayaan. Kabilang po dito sina Kalayaan Mayor Belsazar Alindogan, Vice Mayor Maurice Albaida at mga konsehal at iba pang LGU official. Sakop din po ng ban ang Hong Kong at Macau. Ang desisyon daw ay base sa principle of reciprocity o ang reciprocity o ang pagbabalik ng aksyon. Bukod kay Ambassador Jing Quan, idineklara ring persona non grata sa Kalayaan si dating Chinese Ambassador Wang Xilian. Samantala, kinastigo ni Senate President Tito Soto si Chinese Embassy in the Philippines spokesperson Ji Lingpeng dahil gusto umano nitong patahimikin ang Senado. Tinawag kasing political stunt ni G ang resolusyon ng Senado na kumukondena sa mga pahayag ng Embahada ng China. Ayon kay Soto, sinasabi ng opisyal na tinatakot sila pero sila naman ang patuloy na nababastos sa mga... O diba? Diba mga kababayan ko? Nagpalitan pala sila ng persona non grata yung Kalayaan Group, yung Kalayaan Municipality sa Clear kasi taga Palawan po ako kaya alam ko nangyayari dito. Yung si mayor na yun nag-file ng persona non grata sa Chinese Embassy na hindi pwedeng dumalaw o makipumunta doon sa Kalayaan. Nag-file din siya ng persona non grata. Ngayon rumisback yung Chinese Embassy o yung China government. Mas malupit ang nirisback nila. Sa 16 officials, pati yung mayor, pati ang vice mayor, hindi pwede magbakasyon sa Hong Kong, hindi pwede magbakasyon sa Macau or China. Kasi sakop naman talaga ng China yun. Yun ang pinakamahirap. Simula pa lang yan Kasi nga ang nangyayari kasi mga kababayan ko, tayo mga Pilipino, talaga na parang kung tutuusin, parang lalaban tayo sa China. Which hindi natin kaya. China is the giant country, pati mga modernong kanilang kagamitan sa pagdating sa digmaan. Kaya hindi tayo pwedeng magyabang-yabang ng ganyan. Kailangan natin makipagdiplomasiyan po ang pinakamagandang dapat nating gawin sa nangyayari sa kasalukuyan. Kasi unang-una kami taga Palawan, ayaw namin po makipagdigmaan kasi kami ang pinakasakop at kami po ang unang mapupuruan if ever na magkaroon po ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas or China. Kami talaga mapupura mga taga Palawan. Kaya magiging yung diplomasya. Kaso lang, siyempre, yung nakisausaw na dyan ng mga senador tungkol na ng persona non grata, hindi pa nila binawi. Tapos ito nakisausaw pa rin si Commodore Tariela, mas lalong nagiging magulo yung sistema tungkol dyan sa katubigan ng Palawan. O ano bang magiging negatibo resulta sa panig ng Pilipinas? Ay paano kung sa susunod na araw, pauwiin po ang mga OFW dyan sa China? Sobrang dami dyan OFW dito sa Hong Kong, OFW sa Macau, sobrang dami ang mga Pilipino dyan. Grabe karami yung mga kababayan ko dyan. Sobrang dami dyan. Unang-una, visa free pa dyan kapag pumunta.
Hindi yan naiisip po yung gobyerno natin. Saan sila o sino magpapakain sa pamilya nila if ever na pauwiin o sino maghahanap ng trabaho? Sobrang dami yung mga OFW diyan. So ngayon, isinadali na lang sa diplomacy at makipag-usap sila sa Chinese na tungkol sa ganyang sa ano nila, sa pambabastos nila. Hindi Kasi ang nangyari lang pinagmulan kasi diyan kay Comodoro Tariela na gumawa siya ng mga karikature tapos nagbigay siya ng mensahe doon. Yung ibig sabihin ng karikature, yung mga ang mukha ng presidente si Xi Jinping, yung ginawa, diniform niya yung mukha, naka-deform ng mga mukha niya, parang mga mukha ng mga demonyo. Siyempre pambabastos yan sa ano ng Chinese government. Pwede ka magbigay tayo ng mga negatibo. Pwede tayo magbigay ng mga negatibo kung ikaw ay mga vlogger, mga komentaryo. Pero kung kami miyembro po ng gobyerno, napakataas sa posisyon, isa kang general, tapos gagawa ka ng ganyang kalokohan, parang walang itikit sa nangyayari sa ganyan. Kung gusto mo makipagbardagalan, kapagbardugalan ka lang, pero huwag kang gagawa ng huwag kang gagawa ng mga bagay-bagay na pati gobyerno sa gobyerno mag-aaway-away. Kasi nga baka ito simula ng away ng Pilipinas. Akala nyo tutulungan tayo ng Amerika. Hindi tayo tutulungan ng Amerika. Tayo pa rin makikipaglaban sa ganyang Amerika siguro if ever magbibigay ng mga kagamitan. Pero kung silang makikipaggera sa Chinese, army through army, hindi yan mangyayari po. Hindi tayo mangyayari. Huwag natin kasing patulan masyado. Sasabihin nila, ay kasi nga laging winawater canyon yung mga Pilipino, mga Pilipino. Hindi, kung ano ba pinaka-the best solution tungkol doon sa mga Coast Guard by Coast Guard, hindi yun ang gawin nila. Kasi nangyari kasi Coast Guard by Coast Guard sa panggigipit ng Coast Guard by Coast Guard. Kaso lang nangyayari ngayon is mga politiko na, mga diplomat nang nag-aaway-away, pangit na yun. Kasi karamihan po mga gamit dito sa Pilipinas ay made in China. Tingnan nyo yung mga kagamitan nyo sa bahay nyo. Made in China. Diba? Mga made in China, kahit anong mga gamit nyo, mga cellphone, whatever, kahit mga damit, mga apparel, made in China. Ay kung lahat yan po ay tanggalin sa Pilipinas, bagsak na nga ekonomiya ng Pilipinas, lalo pang babagsak. Diba? At karamihan pong pumupunta dito ng mga turista, maraming din mga Chinese na mga turista na pumupunta dito sa Pilipinas. Malaking tulong yun sa ekonomiya. Ay paano kung din nila, i-ban nila yung mga Chinese? Okay lang tayo magyabang-yabangan, magdunong-dunungan tayo kung okay na yung Pilipinas natin. Kung mayaman na ng Pilipinas. Ay hindi. Mahirap po tayo. Kung mayaman po tayo, bakit pupunta pa tayo sa ibang bansa at magtrabaho? Hindi. Kaya tayo, dapat dalhin natin sa magandang usapan sa mga diplomasi. Kaya sinabi diba ng mga taga-diplomat, yung taga-Department of Foreign Affairs, na sinabi niya doon sa mga senador na bawas-bawasan po ang pagsasalita sa mga Chinese dito sa Pilipinas. Kasi nakikita nila, hindi maganda po yun magiging resulta sa kalaunan. Hindi magiging resulta, hindi natin kaya makipaggera sa China, mga kababayan. Kung hindi natin kaya makipaggera sa China. Kasi nagkakaroon ng problema dyan is Coast Guard to Coast Guard eh. Ba't ang mag-usap-usap na lang dyan, mga Coast Guard to Coast Guard kung ang problema kasi ang nangyayari, damay-damay na eh. Tingnan mo, dati hindi damay yung mayor ng Kalayaan. Municipality, ngayon damay na. O nagkaroon ng persona ng grata. Dahil lang sa isang caricature na ginawa ni Ariela at nagiging malaking investigasyon or debate pala sa Senado, lalo nga pa kay Marcolita at Pangilinan. So ang dami na nakisawsaw. Kailangan na nilang hindi na nila yan patagalin yan, ayusin na nila yan kasi ang namumroblema hindi po yun ang mga taong mapipera. Ang namumroblema niya yung taong mga maliliit na kagaya sa atin na wala namang pera talaga. Sa kanila okay, pwede sila. Kapag nagkaroon ng problema, yung mga mayayaman, pwede silang pumunta doon sa ibang bansa. Eh, paano mga mahihirap? Paano yung nangingisda dyan sa Kalayaan? Magkakaroon yan ng higpitan. For sure, magkakaroon ng higpitan dyan sa Kalayaan Island. O dyan sa Scarborough Shoal. O diba? O yan muna mga kababayan ko sa ngayon, yun muna yung ating update. Sa hindi pa niya nakasubscribe, please subscribe my channel and like din sa aking mga videos. And sa ngayon, masalam and bye-bye.